Hello mga kaibigan, mga kaigsunan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat kung saan kayong lugar sa mundo ngayon. Ito si King Prince sa Travel 369 ay bumabati sa inyo ng magandang araw. Greetings to everybody. Mga kapatid, gusto ko lang mag-comment sa katatapos lang na sona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos noong July 22 po, no? Na ginanap po doon sa House of Congress, doon sa Batasang Pambansa Building, no? At gusto ko lang magsalita tungkol sa kanyang sona. Maganda naman po ang kanyang sona. Lahat ng mga sinasabi niya maganda. Kaya lang, napansin ko, yung tungkol sa presyo ng bigas natin na magkano, 45 to 65 pesos per kilo. Binanggit niya, pero iniiwasan niya ang solusyon. I mean, parang hindi na siya nangako ngayon na gagawin niyang 20 pesos or kung magkano man ang 1 kilo ng bigas. Ang dinahilan niya na apektado sa world market, kaya pataas ang ating mga pangunahing bilihin, lalo na ang bigas. Ang tanong ko kasi, anong solusyon para maibaba? Okay? Tayo nga ang nagtuturo ng mga bansa na karatig natin, yung Vietnam, Thailand, dyan sa Iri, no, sa Laguna, para matuto ng teknolohiya about rice farming, ano. Kaya sila ngayon, sila na nag-i-export at ini-import natin ang kanilang mga bigas. Imbis na tayo ang dapat mag-export, tayo na ngayon nag-i-import. Parang ironic, mga kapatid. Tungkol sa mga sinasabi niya, mga achievements niya na ganito, mga ilang bridges o ilang mga highways na nagawa niya, parang duda ko kasi 2 taon pa lang naman siya. Ganun ba ka bilis ang kanyang performance bilang namumuno ng bansa natin, o baka naman sinama niya yung mga projects pa nung ating dating Pangulong Tatay Digong. Ito, analysis ko lang naman to, hindi ako nagko-conclude, kundi isang analysis lang, mga kaibigan. Okay? Ang problema ngayon, doon sa zona niya ay sinabay namang nilabas ni Maharlika yung video sa Polvoron video, no? Sa mismong araw ng zona ng ating Pangulong BBM, ano? So, parang nabulabog ang mga cabinet members ng ating mahal na presidente, no? At nagsalita nga si DILG Secretary at yung mga NBI at PNP na yun daw video na yun ay peke or hindi siya authentic, at hindi daw yun si Bongbong Marcos, no? Yung parang sumisinghot ng cocaine, no, mga kaibigan. So, pinanood ko yung video. Hindi naman ako magko-conclude, no? Kahawig naman sa mukha ni President BBM, ano, ang mukha nung sumisinghot ng cocaine. Pero hindi ko alam kung siya talaga yun, kasi yung presidente natin ay may pagka-Chinese, may pagka-Korean ng kanyang mata, no? So, baka naman kamukha niya yung sumisingot ng cocaine, ano? Pero yung mga maisog rally o maisog na yung organisasyon ng mga Duterte ay nanindigan sila na si President BBM daw talaga yon. So, nasa kanila yan, nasa mga otoridad yan kung authentic ba o totoo bang siya ba yun. At sinachalis nga ng ating ibang kababayan na kung sakaling hindi naman talaga yun si President BBM, bakit hindi siya mag-undergo ng
tawag nito, drug test para maalis ang agam-agam at pagdududa ng ating mga kababayan na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, no? So sa akin din ay magpa-ano tayo, sir, magpa-drug test tayo or sumailalim tayo sa isang masusing pamamaraan para masuri kung positive or negative po kayo. Kasi ngayon, nagdududa ng taong bayan na parang gumagamit ka raw ng cocaine dahil doon sa pulburon issue o pulburon video na kumalat sa YouTube o sa internet ngayon. Sir, advice lang naman siya, pero nasa inyo pa rin naman yan kung mag-undergo kayo ng drug test. Okay? So, balikan natin ang SONA. Sa SONA, hindi umatin ng ating Vice President Sara Duterte, si former President Tatay Digong Duterte, wala din po doon. So, hindi natin alam kung anong kanilang dahilan, bakit hindi sila umatin. Ang nangyari pa nga, si BP Sara ay na pumunta sa Bohol, no? Umatin ng isang event doon. So, iwan ko, ano na ba nangyari sa ating unit team? Bakit nagkaganon ngayon ang ating bansa? Imbis na unit team, parang uniwarak, ano ba yan? Hindi na siya unit team, kundi warak team na siya. Parang hindi na naayon sa plano nung kasilang dalawa ni PBBM at si BP Sara. Ang plano nila nung bago mag-eleksyon o tsaka nung eleksyon ay unit team. So parang hindi na yata nangyayari. So magdasal na lang tayo, mga kaibigan, na gumanda man lang ating bayan. Okay? At kahapon, no? At saka nung isang araw ba yun? Nung isang araw pa, dumating naman yung bagyong Karina. At habagat at nalumubog ang buong Metro Manila, no? Sa dami ng mga nabaha. Ang iba, yun ang aking kaibigan na hindi naman dating bumabaha yung lugar nila ay binaha. Tapos yung pamangkin ko sa Tandang Sora, hindi rin binabaha, bumaha din. So ano ba ang nangyari, sir, sa ating flood control system? Nakailang presidente na tayo, no? Hindi talaga masolusyon ang flood control, ang flood problem sa Metro Manila at sa buong bansa, no? Lalo na sa Metro Manila kasi talagang bahain ito pag umuulan. So sana naman, sir, ang ating mga kongresista, mga senador ay gumawa ng batas o ang ating Department of Public Works and Highways o mga concerned na agency ng ating gobyerno ay gumawa ng paraan para matuldukan na itong problema sa baha sa Metro Manila, mga kapatid. Okay? So, nakakaawa ang ating mga ibang kabayan. Ilang araw na ngayon na suspendido ang klase at mga government offices sarado din. 2 araw na. Akala ko nga may pasok na ngayon. Tinignan ko sa balita ay wala pa rin pasok. Ano? So, balik na naman tayo sa SONA. Napansin ko rin doon sa mukha ni Pangulong BBM. Parang binibasa lang niya yung teleprompter, ano? Siyempre may director yan at merong screen binabasa niya. Hindi ko nakita yung kanyang puso o emosyon na dapat sabay doon sa kanyang pagsasalita sa SONA na para bang seryoso ka ba? So, wala namang masyadong ano doon, walang big deal sa kanyang SONA. Although talagang gagawa siya ng SONA bilang presidente, every year yung ginagawa para malaman ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Okay? So, hindi ko na pahahabain itong aking pagsasalita. Basta yun lang obserbasyon ko sa SONA ni Pangulong BBM. Wala masyadong impact sa akin, sa aking analysis. Sa impact sa akin at yung kanyang mga performance na sinasabi niya, hindi ko masyadong naramdaman. At yung mga sinasabi niyang yung bumaba na yung poverty rate, parang hindi totoo. Kasi yung survey nagsasabi na
tumaas, lalong dumadami ang mga mahirap na kababayan natin. Sa kanya namang report o sa kanyang SONA ay bumaba daw. Parang, ewan ko kung alin ba sino ba ang nasasabi ng totoo, yung survey ba o yung sinabi ng ating Pangulong BBM. Okay? So, ang akin lang naman pananawagan na sana, sir, no, Mr. President, bago man lang matapos ang iyong term as Pangulo ng bansa natin, ay maibsan o matuldukan na ang problema sa kahirapan. At ang mga problema like problema sa baha, problema sa ating food production, sa ating problema sa presyo ng bigas, problema sa mga bilihin, no? Mahal ng bilihin natin, grabe, nakakagulat. Ang gulay ngayon, 40 hanggang 50 ang presyo. Tapos ang mga ulam, pinakamababa na yung 60, 70, 80, 90 ang ulam. Sa karinderya yan, ha? So, paano na ang ating mga maliliit na kababayan na kapiranggot lang ang kanilang sweldo? So, sana, sir, ma'am, sir, at Madam Mr. President, na makita nyo ang problema talaga at magawa natin ng solusyon, sir. So, maraming salamat po. Nanawagan ako sa lahat na mga kababayan natin na sama-sama tayong magdasal at mag-contribute in our own little ways. Yung hindi tayo puro puna sa ating namamalakad sa ating bansa, kundi tumulong din tayo sa ating mga maliit na paraan para makatulong sa pag-angat ng ating bansang Pilipinas, dahil wala tayo ibang bansa kundi isa lang. As Pilipino, Pilipinas lang ang bansa mo. So, in our own little ways, tumulong tayo sa ating gobyerno at ang ating mga nakaupo naman sa pwesto ng ating gobyerno ay medyo iwasan na natin ito maging corrupt, sir. Masama kasi ang pangungurap. Yan ang isa sa mga dahilan kaya lalo naghirap ang bansa natin, sir. Seryosohin natin ang trabaho natin, sir. Magiging tayo bilang Kristiyano o anumang reliyon mo na huwag tayo magnakaw sa kaban ng bayan para umangat ang ating bansang Pilipinas. Okay? So ito si King Prince para sa Travel 369. Nagpapasalamat muli. God bless us all. To God be the glory. God is good.